Nayamot na ang dalagang si Trixie dahil kakauwi pa lamang niya galing trabaho ay problema na kaagad ang bumungad sa kanya. Ate, naputulan tayo ng kuryente. Ate, bayaran na ng tuition fee ko bukas mismo. Ate, bayaran mo na ako ng 500. Wala na kasing gatas at diaper si Ina eh. Sunod-sunod na wika ng kanyang mga kapatid. Ay, buhay nga naman oh. Wala na bang ibang problema dyan? Para isang pasahan ko na lang. Kagagaling ko lang sa trabaho tapos problema kagad ang sasabihin niyo sa akin. Hindi niyo man lang ako tinanong kung kumusta ako o kung kaya ko pa ba? Galit niyang wika sa magkakapatid. Tama na yan, Trixie. Magbihis ka na at maglalabada pa tayo sa kapitbahay. Wika naman ng kanyang ina na ang tinutukoy ay ang paglalabada nito sa kapitbahay bilang bayad sa utang nito dahil sa pagsusugal. Napatawa ng mapakla si Trixie dahil sa sinabi ng ginang. Nay naman, ako na nga ang naghahanap buhay dito sa bahay, nais mo pa akong tumulong sa'yo sa pagbabayad ng utang mo dyan sa kumari mo? Tumahimik ka, Trixie. Natural lang na magtrabaho ka para sa mga kapatid mo dahil wala na ang tatay mo. Maganda naman ang buhay mo ah. Malaki ang sahod mo at nabibili mo lahat ng gusto mo. Dahil pinaghirapan ko yun, Nay. Isa pa, hindi naman ako nagkulang sa inyo. Sa inyong lahat. Pero nakakasawa na rin po eh. Hindi nyo lang man naisip na napapagod rin ako. Wala pa nga akong sariling pamilya. Pero ganito na ako ka-stress. Aba, sumusobra ka na yata, Trixie. Baka nakakalimutan mo na ako ang dahilan kung bakit narito ka sa mundong to. Hindi na lamang sumagot si Trixie at umalis na sa harap ng ina at mga kapatid. Matagal nang nagtitimpi ang dalaga sa kanyang pamilya dahil wala na ang kanyang ama. Pero sa araw na yun ay punong-puno na ang dalaga at planong umalis muna sa kanilang bahay. At iyon ang unang pagkakataon na gagawin niya ito sa pamilya niya. Ngunit bago pa man siya makalabas ng bahay, ay nakita siya ng kanyang kapatid. Ate, saan ka pupunta? Pormang-porma ka. Nay, si Ate Alice po. Pwede ba? Pati ba naman sa pagpapalamig ko ng ulo ay makikialam pa kayo? Hoy. At bakit ka aalis, Aber? Anong magpapalamig ang pinagsasabi mo? May trabaho ka bukas, hindi ba? Sabat ng kanyang ina. Nakalalabas lang galing kwarto. Nay, uuwi rin po ako. At may pera sa ibabaw ng ref. Ikaw na ang bahalang magbigay sa mga kapatid ko at mag-budget sa loob ng isang buwan. Pagbibigyan ko na muna ang sarili ko kahit ngayon lang, pwede? Hindi sumagot ang ginang at basta na lamang umalis. At nakita na lamang ni Trixie na pinuntahan na nito ang pera sa ibabaw ng ref. Napailing na lamang si Trixie at umalis na lang ng bahay. Sa bar dinala ni Trixie ang kanyang sarili at nag-order kaagad ng maiinom. Nais niyang magpakalunod sa alak sa gabing iyon at lihim na nagdasal na sana ay matapos rin ang kanyang problema sa bahay. Ngunit, alam ni Trixie na hindi siya matutulungan sa kanyang pag-iinom. Pero itinuloy niya pa rin. Minsan lamang sa isang taon kung pagbigyan niya ang kanyang sarili. Di nagtagal, ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng mamahaling inumin galing sa waiter. Excuse me? Hindi ako nag-order niyan, sir. Wika niya. Bayad na po yan, Ma'am Beautiful. Galing po kay Sir Pogi. Sagot naman ng lalaki at tinuro ang lalaking nasa sulok. Sinundan iyon ang tingin ni Trixie at kitang-kita niya na nakatingin at nakangiti ito sa kanya. Poker face lamang si Trixie kahit alam niyang tama ang sinabi ng waiter. Pogi nga. Pero hindi lalaki ang hanap ko ngayong gabi, sir. Pakibalik na lang yan sa kanya. Napakamot ng ulo ang waiter at kinuha ang inumin at dahan-dahang lumapit sa lalaking nasa sulok. Nakita ni Trixie na tumango ang lalaki at umalis na rin ang waiter.
Napailing ang dalaga at nag-order muli ng alak. Maya-maya ay naramdaman na lamang ni Trixie ang pag-upo ng gwapong lalaki sa kanyang tabi. "Can I join you, miss?" Malumanay na wika ng lalaki na siyang nagpatindig ng balhibo ni Trixie. Napatuwid ng upo ang dalaga at umiling. "No, maraming upuan dyan. At bagay ka dun sa sulok, mister." Tumawa ng marahan ng lalaki at nag-order ng inumin. "You look upset. Kaka-break mo lang ba? You know what? Hindi ka dapat maging malungkot dahil sa ganda mong yan. Sinayang ka lang nila." Salamat sa mga magagandang salita. Pero hindi ako broken-hearted. Oh, sorry. You mean, single ka? Siguro naman, nagbagay tayong dalawa, di ba? Huminga ng malalim si Trixie at tiningnan mula ulo hanggang paa ang katabi. Napalunok ang dalaga nang balikan ang mukha ng lalaki at makita ang mapupulang labi nito, pati na ang paggalaw ng Adam's apple nito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Trixie dahil biglang nag-init ang kanyang buong katawan. "Done checking on me? I can give you my number if you want." "No, thank you. I just need to chill. Nothing more, nothing less." Tinaas ng lalaki ang dalawang kamay at tumayo. Okay, I get it. Babalik na lamang ako sa sulok dahil nakikita kong hindi ka interesado sa akin. At iyon naman ang ginawa nito. Umalis na ang lalaki at bumalik sa sulok. Nakadama naman ang panghihinayang si Trixie dahil totoong attractive ang lalaki. Nilagok ng dalaga ang isang basong alak at nag-order ulit. Lumipas ang ilang oras ay naramdaman na ni Trixie ang alak sa kanyang katawan. Kaagad siyang nagbayad sa counter at akmang aalis na nang biglang naagaw ang kanyang pansin sa lalaking nasa sulok. May kausap itong babae na para bang nag-aaway ang dalawa. Aalis na sana si Trixie nang makita niyang sinaktan ng babae ang gwapong lalaki at hindi man lang ito natinag sa kinauupuan. Biglang nagdilim ang paningin ni Trixie at tuwid na naglakad palapit sa dalawa. "May problema ba dito?" Taas kilay niyang tanong. "And who are you? Bakit nakikialam ka sa away namin ng lalaking to?" "Sabihin mo muna sa akin, miss, kung may problema ba dito." Mahinahon, ngunit puno ng inis na wika ni Trixie. "He's irritating. Matapos na makipaghalikan sa akin 1 month ago, dito mismo sa bar na to, ay sasabihin niyang hindi niya ako naalala. Hindi ako makamove on sa halik na yun. Pero siya wala lang." Napailing si Trixie at tumingin sa nakaupong lalaki. "Oh well, maybe you're a bad kisser, miss. Don't worry, ako nang bahala sa lalaking to. Ipaghihiganti kita." Sagot nito at basta na lamang umupo sa kandungan ng lalaki at siniil ito ng halik. Nagulat ang lalaki pati na ang isang babae sa ginawa ni Trixie at napapadyak sa galit. Patuloy pa rin ang paghalik ni Trixie sa lalaki, kaya umalis na lamang ang babae na puno ng galit. Tumigil lang si Trixie at napatawa ng mapakla. "Ang simple naman ang problema mo, mister. Isang halik ko lang ay napalayas ko na siya. You owe me one." Hindi sumagot ang lalaki at nakatitig lamang sa kanya. Aalis na sana siya nang bigla na lamang siyang hatakin ng lalaki at halikan muli. Napapikit si Trixie habang napakapit sa batok nito. Hindi naman siguro maling pagbigyan ko muna ang sarili ko. Ngayon lang to. Sa isip ng dalaga at sinagot na rin ang halik nito. Napahalinghing ang lalaki sa tuwing kakagatin ni Trixie ang labi niya. Nagulat pa ang dalaga nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang malulusog na dibdib at hinalikan nito. Palipat-lipat ang halik ng lalaki sa kanyang labi at dibdib kahit may damit pang nakatabon dito. "Let's find a room, babe." Bulong ng lalaki at mabilis namang tumango si Trixie dito. Maya-maya pa ay pumasok na sila sa isang kwarto at agad pumatong si Trixie dito. Napalunok pa ang dalaga
dahil wala siyang karanasan sa ginagawa. Ngunit nakikita niya naman ito sa telebisyon o sa kanyang cellphone. Makikitang lasing na ang lalaki dahil pumikit na ito habang hinahalikan siya. Unti-unti namang binababa ni Trixie ang damit ng lalaki, pati na ang pantalon nito, at agad na dumungaw ang malaking espada ng lalaki. Goodness, kasya kaya to sa pengpeng ko? Ang laki! Bulalas niya at ilang beses na napalunok. Nakapikit lamang ang gwapong lalaki at hindi na gumalaw ang buong katawan nito. Nakatulog na ba siya? Ay, mabuti naman at umatras ata ang alak sa aking katawan. Grabe naman ang alaga mo, Pogi. Ang laki. Galit na galit ka at tulog ka na. Huwi ka ni Trixie at dahan-dahan ang tumayo sa kama. Inayos muna ni Trixie ang kanyang damit at saka huminga ng malalim. Dahan-dahan siyang lumapit sa mukha ng lalaki at hinalikan ng labi nito sa huling pagkakataon. Goodbye, mister. Thank you sa short time. Bulong niya at akmang lalabas na ng kwarto, ngunit biglang napatigil ang dalaga at tiningnan muli ang natutulog na lalaki. Biglang umandar ang kapilyahan ni Trixie at biglang hinubad ang kanyang damit panloob. Natatawa pa si Trixie habang lumalapit sa kama at inilagay sa kamay ng lalaki ang kanyang red bikini. Hinapahagikik si Trixie at sa unang pagkakataon ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang tagal ko na palang hindi nakakatawa ng ganito. I miss the old me. Really? Bulong niya at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Sumakay ng taxi si Trixie na walang suot na panty sa loob ng kanyang damit. Nang makarating sa bahay, ay hindi nawala ang ngiti ng dalaga. Hindi niya kasi inaakala na magiging memorable ang kanyang gabi sa bar na iyon kasama ang hindi kilalang lalaki. Kinabukasan ay masakit ang ulo ng dalaga kaya hindi na muna siya pumasok sa trabaho. Nasa accounting management ang dalaga nagtatrabaho kaya alam niyang maiintindihan siya ng katrabaho kung hindi na muna siya papasok. Buong araw na natulog si Trixie at hindi na muna inisip ang problema niya sa pamilya. Samantalang si Brad naman sa loob ng kumpanya ay hindi matigil sa kakalakad. Bro, relax. Ano ba kasing iniisip mo? Bakit kanina ka pabalisa? May problema ba? Tanong ng kaibigan nito. Napatigil naman si Brad sa kakalakad at nagtakang tumingin sa kaibigan. Teka, kailan ka pa nandyan? See? Hindi mo ako nakita dahil kanina ka pa wala sa sarili. Naparami bang inom mo kagabi at matagal kang nagising ha? Sabi ng sekretarya mo, late ka na raw pumasok. Sorry bro, may iniisip lang ako. Don't tell me babae. Kasi hindi naman yan pwedeng pera dahil marami ka niyan. Now spill it, makikinig ako. Huminga ng malalim si Brad at umupo sa kanyang upuan. Nasa bar ako kagabi. Mag-isa lang ako. And then, I saw a girl. No, a woman. Sobrang ganda niya. Pero sobrang taray. I'm trying to give her an expensive liquor. Pero hindi niya tinanggap. And? Anong problema dun? We make out. Pero wala na akong alala. Hindi nakapagsalita ang kaibigan ni Brad. At maya-maya pa, ay bumulagta na ito ng tawa. Napailing si Brad dahil alam na niyang sasabihin ng kaibigan. Seryoso, Brad? Tinulugan mo ang ulam? So, kaya ka problemado dahil walang nangyari sa inyo? Do you know her? No. Bago lamang siya sa bar na yun. At siya ang pinakamagandang babae na nakita ko doon. Kaso nga lang ay hindi ko nakuha ang kanyang pangalan. Ay, ayun lang bro. Hayaan mo at mukhang nakahalik ka naman sa kanya. Ibig sabihin, may remembrance ka. Hindi lang halik ang remembrance ko sa kanya bro. May isang bagay siyang iniwan sa akin. Really? Ano? Nagdadalawang isip si Brad kung sasabihin niya ba rito ang iniwan ng dalaga. Hanggang sa napagdesisyonan niya
na wag nang ipaalam sa kaibigan ang tungkol sa naiwan ng babae. Sorry man, pero sa akin na muna to. Babalik na lamang ako sa bar mamaya upang makilala siya. Mukhang Maria Clara atang natimpuhan mo bro. Ikaw na rin may sabi na kagabi mo lang siya nakita. Kaya malakas ang kutob ko na hindi mo na siya makikita mamaya. Inaiiling na wika ng lalaki at nagpaalam na ito kay Brad. Bagsak ang balikat ni Brad sa narinig. Alam niyang tama ang sinabi ng kanyang kaibigan. Saan kaya kita makikita, mahal ko? Alam kong ikaw ang hinahanap ko dahil ikaw lang nagpapatuliro sa akin ng ganito. Bumalik si Brad sa bar sa gabing iyon at napatunayan niyang tama ang sinabi ng kaibigan. Hindi na bumalik ang babaeng hinahanap niya hanggang sa umuwi siya. Mabilis lumipas ang buwan at unti-unti nang nawala ng gana si Brad na hanapin ang misteryosong babae. Ngunit hindi niya tinapon ang kaisa-isang bagay na iniwan ito sa kanya. You naughty woman. Anong iniisip mo at iniwan mo sa akin ang pula mong underwear? Should I laminate this? Naiiling niyang wika. Dala-dala pa rin ni Brad ang underwear ni Trixie saan man ito magpunta. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang dumating ang kanyang kaibigan sa kanyang opisina. Bit-bit ang ilang papeles. Oh, paano ka at mukhang problemado ka? Tanong ni Brad dito. Hindi mo na ba nakita ang babaeng hinahanap mo? Hindi pa. Pero yan ba ang pinunta mo dito bro? Ano, hindi. Nais kong ibenta sa'yo ang kumpanya ko. Aalis na muna ako sa bansang ito at magliliwaliw sa ibang bansa. Asakto ak nais ng lolo ko na bumalik ako sa Amerika kasama siya. Wala na akong ibang maisip na pagbebentahan ng kumpanya ko kundi ikaw lang. Alam kong aalagaan mo ito tulad ng pag-aalaga mo sa kumpanya mo. Ganun ba? Marami na akong iniisip bro. Tapos, dadagdagan ko pa. Brad naman. Alam mo naman na hindi ako ganoon ka-heartless. Paano nilang ang mga tauhan ko sa kumpanya? Ay lalo na ang mga matatanda kong nasa utility. Nako, ngayon pa lang ay naaawa na ako sa kanila. Napailing si Brad dahil alam niyang kilala siya ng kaibigan. Malapit ang kanyang loob sa mga matatanda dahil lumaki siya sa poder ng kanyang lolo at lola. Ay, fine. Name your price. Ipapasa ko na lang sa'yo sa bangko ang bayad. Napahiyaw naman sa tuwa ang lalaki at niyakap pa si Brad. Yun, hindi ka magsisisi sa mga baby girls ko dun bro. Pero may isang babae dun na hindi ko talaga makuha sa charming ko eh. Hewan ko ba? At parang magmamadri yata. Napailing muli ang binata at nakinig na lamang sa pinagsasabi ng kaibigan. Sa kabilang banda naman, ay ang grupo ni Trixie na hindi matapos-tapos ang tsikahan tungkol sa pagbebenta ng kumpanya ng kanilang amo. Paano na tayo nito Trixie? Ang laki pa naman ng utang ko na kailangan ko pang bayaran. Paano kung walang bibili sa kumpanya ni Sir Dave? Bakit ba kasi aalis pa siya? Ganda ng buhay niya dito. Hindi ko rin alam. Ay siguro ngayon pa lang ay maghahanap na tayo ng ibang trabaho. Kibit balikat na sagot ng dalaga. Maghanap ka dyan. As if namang madali lang makahanap ng trabaho no. Nakakaloka. Naluloka din ako sa amo natin. Hindi na sumagot si Trixie dahil naiisip ng muli ang lalaking pinag-iwanan niya ng kanyang pulang panty. Hindi na siya nakabalik sa bar na iyon dahil kailangan niyang magtipid, lalo pa. At siya na ang nagbibigay sustento sa kanyang mga pamangkin. Maya-maya pa, ay biglang dumating ang kanilang CEO na si Dave at malawak ang ngiti nito. Alam kaagad ni Trixie na naibenta na nito ang kumpanya. Gather here everyone. May sasabihin ako sa inyong lahat. There's a bad news and a good news. So, anong uunahin ko? Huwika ng lalaki at malakas namang sumigaw ang mga kasamahan ni Trixie na unahin ang good news. Okay, uunahin ko muna ang bad news at akong masusunod. Napuno ng hiyawan at tawanan ng lahat, ngunit seryoso lamang si Trixie. I have decided na ibenta ang kumpanya sa kaibigan ko dahil babalik na ako ng Amerika with my lolo. But the good news, binili na ito ng kaibigan ko kaya walang mawawala ng trabaho sa inyo.
Napuno muli ng hiyawan ang buong lugar at nakahinga naman ng maluwag si Trixie. Mamayang gabi, bilang pasasalamat ay pupunta tayong lahat sa bar at libre ko ito. Lahat ay kinakailangang pumunta ha. Nakadama ng excitement si Trixie dahil agad pumasok sa kanyang isip ang gwapong lalaking nakahalikan niya. I hope nandun sa mamaya at sana naalala niya pa ako. Bulong ni Trixie at agad nag-isip kung ano ang susuotin sa parating na gabi. Mabilis lumipas ang oras at tumiretso na ang lahat sa bar at napangiti si Trixie dahil parehas na bar ang kanilang pinasukan sa bar kung saan niya nahalikan ang gwapong lalaki. My treat everyone, order lang kayo ng order. Wika pa ng kanilang amo. Pumwesto si Trixie sa inuupuan niya at agad nag-order ng pulutan at inumin. Isang lagok pa lamang niya ay naramdaman niya kaagad ang pagtayo ng kanyang balahibo sa batok. Ramdam niya na para bang may isang taong nakatayo sa kanyang likuran. Umupo ng tuwid si Trixie at akmang iinom muli ng alak nang biglang may humipo sa kanyang batok. I miss you babe, remember me? Bulong na lamang ng lalaki na ikinasinghap ni Trixie. Of course, I remember you. Let's get out of here. Let's talk somewhere. I can't. Magagalit sa akin ang boss ko. Ako nang bahala. Basta na lamang hinawakan si Trixie ng lalaki at umakyat sila sa taas ng bar. Napasinghap pa si Trixie dahil pumasok pa rin sila sa dati nilang kwarto. Nang maisirado na ang pinto, ay bigla na lamang siyang niyapos ng halik ni Brad at napakapit na rin si Trixie sa batok nito. Hindi nila alam pareho ang unang gagawin at basta na lamang nilang binaba ang kanilang mga saplot. I can't wait to make love with you babe. Sisiguraduhin kung hindi ako makakatulog ngayon. Bulong ni Brad na ikinangiti ni Trixie. Nagsimula nang mag-init ang kanilang katawan at gumapang na rin kung saan-saan ang kamay ng binata sa malalambot na katawan ni Trixie. Hanggang sa bumaba na ang halik nito sa leeg at batok ng dalaga. At basta na lamang siyang nilagyan ng marka. What the? Makikita nila to bukas. Why did you do that? Gulat na wika ni Trixie. Well, that's a sign na may mangyayari na sa atin ngayon babe. At makikita ko rin yan bukas. Hindi na nakasagot si Trixie dahil hinalikan muli siya ni Brad. Nais pang matawa ni Trixie dahil hindi pa nila kilala ang isa't isa. Wait, let's stop this. Awat ni Trixie at agad tumayo sa kama. Why? May problema ba? We don't know each other yet, mister. Ang tanging naalala ko lang sa'yo ay ang halikan natin ilang buwan na nakalipas. Yeah, kasi nga nakatulog ako. Good thing iniwan mo sa akin ang pula mong panty. So, umuwi ka ba sa kabing yun na walang saplot pang ibaba? Namula ang mukha ni Trixie nang maalala niya ang gabing iyon. Yeah, I don't know kung bakit ko yun ginawa. Pero yes, sinadya ko rin talagang iwan sa'yo ang red bikini ko. Dahan-dahang hinapit ni Brad si Trixie sa baywang at hinalikan ng puso nito. I'm Brad and I'm crazy in love with you. Hinahanap kita rito pero hindi ka na bumalik. I guess tama ang kaibigan ko. Na isa kang ang mariklara na napadpad sa lugar na to sa gabing yun. Brad, a nice name. I'm Trixie. Ang nag-iwan ng kakaibang remembrance sa'yo sa gabing yun. Napangiti si Brad at niyapos muli ng halik ang labi ng dalaga. Napatunayan rin ni Trixie na normal lamang na mapupula ang labi ng binata at naramdaman na rin niya ang maninigas na alaga nito. Biglang umusbong ang kaba sa dibdib ni Trixie nang sumagid sa kanyang puson ang gising na alaga ni Brad. I want you now, Trixie. Nahihirapan na wika ni Brad. Then take me. Make love with me. Tanging sagot ni Trixie at naging hudyat iyon upang pumaibabaw si Brad sa kanya. Nilagay ni Brad sa kanyang uluhan ang kanyang dalawang kamay at nagsimula ng maglaro ang binata.
Napapaliyad na lamang ang dalaga tuwing nilalaro ni Brad ang kanyang buong katawan. Bumaba muli sa puso ng lalaki at nanlaki ang mga mata ni Trixie dahil sa kiliti na nararamdaman niya. Ihing-ihi na ang dalaga pero pinipigilan niya ito dahil kitang-kita niya ang tuwa sa mga mata ng lalaki. At nang magsawa si Brad, ay binalikan nito ang labi ni Trixie at doon nilaro ng para bang wala ng bukas. At kasabay ng paghalinghing ni Brad ay ang pagpasok nito sa alaga sa puwerta ni Trixie. Napangiwi na lamang sa sakit ang dalaga at nais niyang umiyak sa gabing iyon. Nais niyang magsisi sa oras na iyon pero alam niyang huli na ang lahat. Patuloy lamang siyang hinahalikan ni Brad at dahan-dahan pa rin ang galaw nito sa kanyang ibabaw. Maya-maya pa ay hindi na nakaramdam ng sakit si Trixie at napapalitan na ito ng sarap. Nagulat na lamang si Brad dahil biglang bumaliktad ang kanilang pwesto at nasa ibabaw na ang dalaga. Babe, baka masaktan ka. Huwi ka ni Brad na puno pa rin ng gulat ang mga mata. Trust me baby, kanina pa ako nasasaktan pero kaya ko to. I want to try this with you. Sagot naman ng dalaga at nagsimula ng magtaas baba. Napapikit na lamang ang binata at biglang nasihan si Trixie sa nakita. Mas lalo pang ginalingan ng dalaga ang ginagawa at ganoon na lamang ang pagliyad ni Brad tuwing gagalaw si Trixie. Napangiti na lamang si Trixie at mas lalong binilisan ang pagtatrabaho. Maya-maya pa ay sabay nilang narating ang langit at biglang nawala ng lakas ang dalaga. Sleep tight babe, let's talk tomorrow. Tanging sinabi ni Brad bago nilamon ng antok ang dalaga. Kinabukasan ay nagulat si Trixie dahil mukha ni Brad kaagad ang kanyang nakita. Good morning. Maaga ka bang nagising? Actually, nope. Hindi nga ako natulog sa takot na baka umalis ka na naman. Ano? Paano naman ako aalis? Ang sakit ng katawan ko. Teka, anong oras na? May trabaho pa ako at ngayon yata ipapakilala ni boss ang bago naming boss. Nagpapanik na si Trixie at akmang tatayo na nang pigilan siya ni Brad. Matulog na muna tayo. Tinawagan ko na ang kaibigan ko na absent ka at bukas na ako magpapakilala sa iba pang employees. Natigilan naman si Trixie at tumitig sa mga mata ng binata. Are you telling the truth? Of course, babe. Ako ang bumili sa kumpanya ng boss mo. Hindi ko alam na naroon ka lang pala sa kaibigan ko nagtatrabaho. And I guess, this is destiny and we're destined to meet again. Alam mo bang hindi ko tinapon ang red bikini mo? Dahil naging lucky charm ko ito through the months. Ano ba? Nakakahiya ka, alam mo yun? Wala kang dapat ikahiya, babe. Dahil tayo lang naman ang narito. Natatawa na lamang si Trixie, ngunit binalik muli ang tingin sa lalaki. Seryoso ka bang ikaw ang bago naming amo? Yes, babe. Bakit ba hindi ka naniniwala? I am your new boss. Pwede tayong pumunta ngayon sa kumpanya ninyo. Nakadama ng excitement si Trixie at pilit tumayo. Sige, pupunta na tayo sa kumpanya ngayon. Iinom na muna ako ng gamot para makalakad ako ng maayos. Napunit yata ang pagkababae ko dahil sa laki ng alaga mo, mister. Natawa na lamang ang binata at niyakap si Trixie. Masasanay ka rin, babe. Nakalimutan mo yata na elastic yung baby girl mo. Napairap na lamang ang dalaga, ngunit kinikilig naman siya sa binata. Walang duda na nahulog na nga ang kanyang loob dito. Matapos makapagbihes, ay dumiretso muna sila sa isang sikat na butik at doon nagbihes. Nagulat pa si Trixie nang sabihin ng sales lady na pwede siyang maligo sa loob. Kaagad namang naligo si Trixie at ilang sandali pa ay presko na ang kanyang pakiramdam. Nakapagbihis na rin si Brad at sabay silang dumiretso sa kumpanya. Gulat na gulat ang ibang kasama ni Trixie, lalo na ang kanilang boss. Magkasama silang pumasok sa loob at kitang-kita ito ng mga tao sa loob ng kumpanya. Brother, siya bang hinahanap mo? Maang na tanong ng boss ni Trixie. Yes bro, don't worry,
Bilang reward mo, ay dodoblehin ko ang presyo mo dito sa kumpanya. Kung di dahil sa'yo ay hindi ko mababalikan si Trixie sa bar na yun at hindi ko siya makikitang muli. Dahan-dahan namang napapalakpak ang lalaki at tinapik ang balikat ni Brad. Iba ka talaga pare. Hindi ko makuha-kuha ang loob ng empleyado kong yan at buong akala ko ay magmamadri yan. Pero hanip ka bro. Congratulations Miss Trixie. Mabait ang kaibigan ko. Natatawa na lamang si Trixie at ganoon rin si Brad sa lalaki. Mabilis lumipas ang oras at pinakilala na rin si Brad bilang bagong may-ari ng kumpanya. Maraming namangha kay Brad, lalo pa at bata pa ang binata. Ngunit ang ikinagulat ni Trixie ay ang biglaang pagpapakilala sa kanya ng binata sa harap ng mga kasamahan niya sa kumpanya. Brad, ano ba? Nakakahiya. Hindi mo dapat ginawa to. Bakit naman babe? I am proud na sabihin sa kanila na sa'yo lang ako at sa akin ka lang. Bakit? Naliligaw ka na ba? Bulong pa ng dalaga. Kahit araw-araw pa kitang ligawan Trixie ay gagawin ko. Ilang buwan rin ako nagtiis na hanapin ka. At ngayong narito ka na sa tabi ko, ay hindi na kita bibitawan pa. Napuno ng hiyawan ng buong lugar at napairap na lamang si Trixie. Ngunit, sa loob-loob ng dalaga ay natutuwa siya sa binata. Si Brad pa lang ang kanyang magiging unang boyfriend at nais niyang maging huli. Ayaw na niyang mapunta sa ibang lalaki, lalo pat na isuko na niya kay Brad ang kanyang bataan. Mabilis lumipas ang buwan at palipat-lipat lamang si Brad ng opisina. Hindi rin pumalya si Brad sa panliligaw sa dalaga hanggang sa nais na ni Brad na makilala ang buong pamilya ni Trixie. Bakit? Bakit kailangan mo silang makilala? Babe naman, ilang buwan na rin namang tayo diba? Hindi ko ba deserve na makilala sila? Hindi, I mean, not now. Hindi pa ako handa. Ayoko munang makilala kanila. Natatakot si Trixie na baka gatasan ng kanyang ina at mga kapatid ang mabait na si Brad. Ayaw niyang mayari iyon dahil malaking kahihiyan iyon para sa kanya. Kilalang kilala niya ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina. Tell me Trixie, seryoso ka ba talaga sa akin? O naglalaro ka lang tulad ng pag-iwan mo sa akin ng pula mong panty? Kasi kung seryoso ka ay papayag ka na makilala kong pamilya mo. Puno ng sakit ng wika ng binata. Natigilan naman si Trixie. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa binata ang kanyang sitwasyon. Pera lang naman ang problema ng kanyang pamilya. At ayaw niyang isipin na si Brad pa ang tutulong sa kanya. Hindi kaya ng kanyang ego. Brad, hindi naman sa ganun. Ayoko munang marinig ang sasabihin mo. Aalis na muna ako. Saka na lamang tayo mag-usap kapag handa ka nang ipakilala ko sa pamilya mo. Dahil paano kung ipakilala ka na rin sa lolo at lola ko? Matapos kung makilala ang mga magulang mo. Parang piniga ang puso ni Trixie, lalo na nang umalis si Brad at iniwan siya sa opisina nito. Bagsak ang balikat ni Trixie at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Naabutan ni Trixie ang magulo nilang bahay dahil naroon ang kanyang mga kapatid, pati na ang anak nito at nagsusugal pa ang kanyang ina. Trixie, bumili ka muna ng makakain sa labas at hindi pa ako nakapagluto. Saad ng kanyang ina. Magluto na lang kayo, Nay, para naman po makatipid tayo. Sagot naman ni Trixie at papasok na sana sa kwarto nang biglang tumayo ang kanyang ina at galit na binalibag ang upuan. Bakit ba sumasagot ka na ha? Pagod ka na ba sa amin? Napapagod ka na ba at hindi ka na sumusunod sa akin? Alam mo Trixie, mabuti sana kung umalis ka na rito sa bahay. Narito ka nga, pero pinapamukha mo naman sa akin na wala akong silbing ina. Bakit? Dahil ba ikaw ang bumubuhay sa amin? At tila nagising ang buong pagkatao ni Trixie sa narinig. Biglang tumulo ang kanyang luha at tumigil naman sa paglalaro ang kanyang mga kaibigan ng kanyang ina. Alam mo, Nay, nakakapagod ho kayong maging nanay. Ang buong buhay ko wala akong ibang ginawa kundi sundin at ibigay sa inyong lahat ng gusto ninyo. Naging pasanin ko kayong lahat kahit wala naman kayong kapansanan.
Oo, nagagalit rin ako sa inyong lahat dahil nakakapagod na rin. Pero wala akong magawa. Pamilya ko kayo eh. Pero yung sabihin mo sa akin na mabuti sana kung aalis na lamang ako. Nakakasakit na po kayo ng puso, Nay. Gustong gusto ko na pong umalis at sumama na lamang sa lalaking mahal ko. Pero hindi ko kaya. Aba, edi sumama ka. Ikaw na rin ang may sabi na wala kaming kapansanan. Palibhasa wala ka naman talagang lalaki. Dahil balak mo lang yatang pumasok sa kumbento. Akala nyo lang yun, Nay. Dahil ngayon pa lang, magpapasalamat na ako sa inyo dahil nakilala ko na ang lalaki magiging buhay ko. Aba, wala kang galang na bata ka? Sasagot pa sana si Trixie nang biglang may tumikhim sa likod ng dalaga. Sabay na napatingin ang lahat sa likuran ng dalaga at ganoon din si Trixie. Nais umiyak ni Trixie ng husto sa oras na yun dahil nakita niya si Brad sa kanyang likuran. Tila nagkaroon siya ng kakampi laban sa sariling pamilya. Mawalang galang na po, ma'am. Pero masyado na po kayong masakit magsalita laban sa anak ninyo. Ako nga po pala si Brad, ang boyfriend ni Trixie. At narito po ako ngayon upang hingi na siya sa inyo. Total, pinagtabuyan na naman siya, hindi ba? Nais kong maging masaya si Trixie sa araw-araw at walang ibang iisipin. Trixie, mahal, sumama ka na sa akin. I understand now, babe. Ako nang bahala sa'yo at sa pamilya mo. Sapat na siguro ang ilang milyon para pakawalan niyo si Trixie. Kaagad pumayag ang ina ni Trixie at niyakap na lamang ni Brad ang dalaga. Napaiyak na lamang ito at hinalikan naman ni Brad ang kanyang buhok. Sa araw na iyon, ay walang ibang dinala si Brad kundi si Trixie lamang. Umiiyak pa rin si Trixie at pilit pa rin itong pinapatahan ng binata. Umalis na muna tayo rito, babe. Mag-out of the country na muna tayo. Para naman maibsan ang sakit na nararamdaman mo sa pamilya mo. Balang araw ay maiisip din nila ang lahat ng pagkakamali nila. Kaagad namang pumayag si Trixie dahil iyon rin ang plano niya. Mabilis lumipas ang araw at nakita na lamang ni Trixie ang sarili na nasa ibang bansa na. Hindi mawala ang ngiti sa labi ng dalaga dahil kasama niya si Brad. Wala siyang ibang iniisip kundi si Brad lamang. Nagulat pa si Trixie isang araw nang mag-propose na si Brad sa kanya. Ayoko nang magpatumpik-tumpik pa, Trixie. Nais kong makasama ka habang buhay. Nais kong makita kang masaya palagi sa piling ko. And now, I want to ask you this question. No, it's an order pala. Pakasalan mo ko, Trixie. At titikin kung hindi ka na malulungkot muli. Napaiyak na lamang ang dalaga at agad tinanggap ang singsing. Yes, Brad. I will marry you. Tumulo ang luha ni Brad matapos mailagay sa hintuturo ni Trixie ang singsing. Ilang buwan lamang ang lumipas ay umuwi muli sila sa lugar ni Trixie. Nais ni Brad na formal na mamanhikan sa magulang ni Trixie dahil kahit anong mangyari ay magulang pa rin ito ng mapapangasawa niya. Ngunit ang ikinagulat ng dalawa ay nang makita nilang nagbabago na ang pamilya ni Trixie. Nalaman ni Trixie na matapos matanggap ng kanyang ina ang pera galing kay Brad, ay ipinaayos nito ang bahay at nagtayo ng maliit na tindahan. Tumigil na rin sa pagsusugal ang ginang at may sariling trabaho na rin ang ilang kapatid ni Trixie. Napaiyak na lamang sa tuwa ang dalaga at humingi ng tawad sa ina. Humingi rin ng tawad ang kanyang magulang dahil sa pagiging pabaya nito sa kanya. At noon nga, nakapagpatawaran ng buong pamilya at nagkaroon ng malaking salo-salo bilang pamamanhika ni Brad kasama ang kanyang lolo at lola. Ikinasal rin sila kaagad makalipas lamang ang 3 buwang paghahanda. Hindi nagsisisi si Trixie na nakilala niya si Brad sa isang bar dahil ang lalaki mismo ang gumawa ng paraan para maging responsable ang kanyang buong pamilya. Natatawa na lamang si Trixie tuwing naaalala niya ang kapilihan sa asawa. Hindi niya pa rin makalimutan na umuwi siyang walang panty dahil iniwan niya kay Brad ang kanyang pulang bikini sa unang gabi nila.
The end. At dito na po nagtatapos ang maganda at piliang kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na story. Thanks for watching!